Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here, and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part. Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.
thank you for that very special song, no, Engineer Josh. Palagi by TJ Monterde, cover song po ng ating special guest for this evening. So, mga viewers natin out there sa buong mundo, wow, diba? Welcome to Anything Goes with DJ Happy here on GCCF and CUMC. Dito muna, kamusta na po tayong lahat? Lahat po tayo ay dapat po ay masaya po tayo. Bakit? Dahil dito po sa Anything Goes, lahat tayo ay masaya. At si Lord lang ang bida. Yan, lagi po natin tatandaan yan. Sa mga nasa kanilang tahanan ngayon na nanonood while you're having your dinner, or yung siguro yung mga mothers natin, no, mga parents natin nagpe-prepare pa lang ng ating mga hapunan. Tutok lang po dito po sa programang ito. Sa mga nasa labas pa po na kasalukuyan nasa biyahe. At of course, no, yung common sa ating bansa, yung traffic, no. Kailangan po adjusted na tayo diyan sa traffic na yan kasi hindi na po bago sa atin ang traffic. Part na po ng buhay natin yan. It's part of our lives. Kaya hanapin na lang po natin ano ba ang maganda pag nasa sitwasyon tayo na nandun tayo sa traffic. Ano ba yung mga pwede nating makitang maganda dyan? Unang-una po, kung nasa loob tayo ng sasakyan, sarili natin sasakyan, let's say, aircon, di ba? O, kung tayo po ay nagko-commute, let's say nasa train tayo or LRT, MRT, ano po nandun? Aircon din. So malamig, although masikip. Pero okay lang po yun. Hanapin po natin ang magandang part sa mga bagay na tingin natin negative, di ba? Usually ganyan. O ngayon, mainit po yung panahon, di ba? Minsan parang uncomfortable tayo. Lagi tayo nagpupunas ng pawis natin, gano'n. Pero ano po yung makikita nating maganda po? Or ano yung mabe-benefit natin pag mainit ang panahon, especially dito po sa Pilipinas? Number 1 po, if you are sweating, science po ito if you are sweating, it is an indication that you are healthy. Totoo po yan. The more you sweat, ibig sabihin yon, naglalabas ka po ng toxin, no, ng unwanted free radicals. Aba, science na science tayo. Unwanted free radicals sa ating katawan. Kaya yan po yung mga magagandang parts na dapat nating isipin kung tayo ay nakaka-experience sa mga ganito everyday, no? Unang-una yung init ng panahon, no? Yung traffic. Tapos minsan naman din po yung biglang uulan, 'di ba? Biglang umuulan naman. Ano naman ang makikita natin maganda dito? Pag umulan naman po, na marami pong nalilinis na lugar. Ayan, 'di ba? Yung let's say yung mga dust, 'di ba? Yung pollution, especially if we are living in the city, 'di ba? Yung pollution, nawawala po yan kasi once na bumagsak po yung ulan, nasasama na dyan yung mga smoke, yung mga pollution. Kaya science na science po ang ating usapan ngayon. Pero ang ating special guest for this evening is a singer and a songwriter. Kaya ngayon po, nandito na po tayo sa part 2 ng ating programa dito po sa Anything Goes. Ang ating special guest po, ulitin ko ulit, he is an industrial engineer. Wow! Also, yun nga po, nabanggit ko, he is a singer and songwriter, composer po. So, meron po siya mga original songs po niya, pero ang kanyang ibinahagi po sa atin na awit ay cover song that is to showcase kasi po yun po yung gusto niyang i-express sa atin sa gabing ito. Kaya ladies and gentlemen, again, let me introduce to you our special guest for this evening. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po muna sa ating partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops, Be Inspired, Be Wingspired, Luminosa Stem Cell Powder Drink, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Again, thank you so much po sa ating mga partners. Also, sa Anything Goes crew natin, no? Yung team natin ng Anything Goes. Una po, si Miss Mara Panganiban. Maraming salamat po, Miss Mara Panganiban, sa iyong patuloy na suporta dito po sa programa ito. Also, Ezra Joy Mendillo, ang ating new ministries chairperson. Si Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipus, ang ating executive directors. Si Mr. Ryan De La Serna and si Mr. James Raymond Rapis. Yan, ang ating director ngayon
production at cameraman. Maraming salamat din. Also, Mr. Sean Abela, ang ating multimedia chairperson. And last but not the least, of course, syempre, ang ating administrative pastor po dito po sa Central United Methodist Church. Walang iba po kundi si Reverend Carlos Onilla. Maraming salamat po, Pastor, sa patuloy po na pagsuporta niyo po sa programang ito. Naway mas makapagbahagi pa kami, makapag-inspire sa ating mga viewers through this program. So ito na po, ang haba na ng mga sinabi ko. Again, let me introduce to you our special guest for this evening, si Mr. Engineer Joshua Blas. Hey! Kamusta ulit, Josh, sa ating part 2? Yeah, doing good, Kuya Javi. Yeah, and excited to be here for the part 2 of our talk for today. Yeah, naalala ko yung part 1 natin natawa ako sa mga experiences na shinare mo about singing sa mga events, sa mga places na inaawitan mo, yung sa pagpiyok, yung biglang dumilim. Lights out. Biglang blackout. Tapos naglabas sila ng lighter at flashlight. Lighter talaga. Yun. Now, dahil nga mga viewers natin, ang ating special guest is a singer, a songwriter, a composer, at nakapagbahagi po siya na napakagandang awit na inyo pong narinig. Kaya patuloy po tayo sa ating mga questions sa kanya about singing muna ulit. Now, Josh, kailan mo na-discover na marunong ka palang umawit? At paano mo to na-realize? Paano mo rin na-accept? Yan. Okay, so yung family ko po kasi, Kuya Happy, we're a family of singers po. So yung mom ko po is a part of choir sa Methodist Church din. So nagsimula po siya kay Pastor Menre Mendilio, and then my dad naman po is guitarist. So electric guitarist naman po siya. So namaan ako po sa kanilang dalawa yung singing talent ko. And pati po yung kapatid ko also sings. So nalaman ko po na I have a talent or I have a knack for singing when I was around 6 or 7, mga ganyan, or 5, mga very young po. So, parang ginagaya-gaya ko lang po yung dad ko. So, pag may gitara po siya, nagpapabili din ako ng gitara, so mga ganyan. And then that's the time na sumali din nga po ako for Popstar Kids, mga 7 years old po ako noon. So, yun, yung mga time po na yun, doon ko po na-discover na I have a talent po pala, or I have a knack for singing, for music. And that's when I started to love music even more. Yun. So, simula pagkabata po talaga, Kuya Happy, I started to do that na. So, kitang-kita dyan, yung love mo sa singing, sa music. So, talaga naisip mo ba sa buhay mo na someday, ito yung magiging magiging bread and butter mo, singing? Actually, no po. Hindi ko naisip na it will be my bread and butter po mga time na yun. Siguro nung bata ako, syempre I dream of being on TV, being popular, ganun. Pero as time goes by, parang mas lumalim yung passion ko sa singing, na I'm not really looking more for popularity, but rather I'm looking for something to vent out din, di ba? Yung mga struggles mo sa buhay, problems mo. So I started to write songs also. And then at the same time, I started to express myself through covers, YouTube covers. Nag-start ako sa YouTube, and then I ventured into uploading it on other social media platforms na rin. So yun Kuya Happy, basically yung naging journey ko sa singing, So yun nga, na-discover mo siya at a very young age, na 5 to 7 years old. What about your family, especially your parents? Nung nalaman nila na, hilig mo rin pala to, anak. So, full support naman sila? Yes, of course. Yung dad ko po tsaka yung mom ko, especially yung nag-start ako talaga, they always support me sa singing and sa music, yung dad ko, very supportive siya in a sense na kapag halimbawa umuwi siya dito, usually like brings me guitar, or yun nga, pag nagpapabili ako keyboard or piano, ganyan.
And then, sa side naman ng mom ko, katulad nga nun, yung sa Popstar Kids, so sinasamahan niya ako sa mga auditions. And then, Stage mother. yes. And then, there are times po na, halimbawa, may mga event akong kailangan kong kumanta. Even on her own company. So, ako yung parang sinasabi niya dun sa nila, sa boss nila na, yung anak ko actually, he also sings, ganyan. Baka pwedeng he can be the opening act. So, I actually got the opportunity to be an opening act then because of her. So, ayun, full support naman po silang lahat po sa akin when it comes to So, singing. yan yung age mo niya, yan, yung mga ganyan, 7, yung mga ganyan, 5 to 7. So, talagang gusto mo pala yan. Hindi ka nahihiya yung ganon. So, at the very young age, you are confident sa boses mo na nun. Nung 5 to 7 po ako, or parang nung sisimula po ako, sobrang kabado po ako. Okay. Like, I think lahat naman po ng mga, diba, ng mga starting na kumakanta, talagang sa una, kinakabahan talaga sila. Parang ayaw lumabas, no? Ng yes, boses. yun. Katulad nga nung sinabi ko nung part 1 din, diba, na pumiyok ako, ganun, because of nervousness, not because I cannot hit the notes, but because nahaluan din siya ng kaba. Kasi sa practice, nai-hit mo eh. Yes, so, tapos mararamdaman mo kasi yung nerves mo na, syempre kapag hawak mo yung mic, medyo nanginginig ka, gano'n. So, parang as time goes by, nung hinahasa ko na yung skills ko sa singing, so nawawala na rin yung fear ko or yung nervousness ko when it comes to that also. Tsaka minsan, halimbawa, nakaharap ka sa audience, no? Maraming audience. Kahit sang venue to, kahit anong event to, basta may audience na, tapos kung maawit ka. Minsan, habang nakatingin ka, meron ka mapapansin yung parang titig na titig sa'yo, di ba? Minsan na-off ka dun di ba? Yung split second, parang nakatitig to. Ayan, parang naiiba yung ano mo, no? Yung flow. Ginajudge ba? Totoo yun eh. Talagang part ng ng isang nagpe-perform. No? Kahit, let's say, kahit hindi singing, kahit yung mga sa instrument. Yes. Di ba? Yung bigla silang tatamaan ng kaba. Ano ba? Nagkamali ng isang key. Pero sila na nakakapansin nun. Di ba? Usually, sila nakakapansin. Pero they are very conscious. Ganon din Ganon din sa mga singers na, bawa, biglang pumiyok. Di ba? Kakabahan talaga yan. Pero yun nga, yung unang na-share mo nga, later on, tinatawanan mo na lang. At lalo pa, later on, pag nangyari ulit yon, binabawi mo, di ba? Parang nadadagdagan yung ano mo yung flair, di ba? Ganun ang epekto nun Napakaganda. Well said. Now, moving on, Josh, no? Your mother, your parents actually, buong family nyo pala is nasa UMC or United Methodist Church, di ba? So what about your spiritual journey? Nung bata ka ba, talaga bang, let's say, talaga active ka na ba sa church? Or kasi meron akong mga kilala na kahit anak ng, di ba? Kahit anak ng active sa church, ng family, ng parents. Pero yung bata, hindi siya active, di ba? Yung hindi siya supportive, no? No, may sarili siyang buhay, may sarili siyang mundo. So what about you? Ganun ba yung situation mo? Well, Kuya Happy, I actually started nung bata ako sa UMC. Nag-start ako sa St. Paul. So sa St. Paul UMC, shout out sa mga kasama ko dyan, si Ate Ellie. Yan. Nag-start ako sa St. Paul as part of the children's choir. So naalala ko noon mga deaconess, mga teachers na nag-hone talaga sa akin, sina Ate Medi, sina Ate Reby. Yan. So sila yung mga talagang naghasa sa akin, si Ate Melda. So sila. Teacher Medi, okay yan. Todo. Yes. Yun. So sila talaga yung mga na-look up ko nung bata ako, na naabutan ko. And I think they're also a part of why I love music. Kasi di ba, as part of the children's choir, meron kami kasi sa St. Paul na yung crystal bells. So yung may colors. So usually we do like a special number or a special song for the Lord sa church using crystal bells yung sa St. Paul. And then we also sing, we also dance, ganyan. And then naging part ako nung after ko maging part ng children's choir, so mga 12 years old, I went through confirmation class also sa UMC. So, and then I became part of UMYF, so sa youth fellowship naman. So, doon naman, ang dami kong nakilalang mga friends, real friends, di ba? At
usually kapag every like April or summer, meron kaming tinatawag na Talents Night also. So we showcase our talent, yung talent ng mga kabataan ng St. Paul, ganyan, for that. And then kinuwento ko na lahat, no? Pero basically that's my journey sa UMC, and then I became part of the praise and worship also dito sa Lamplighters actually. So sa GCCF specifically. So so thankful ako kasi ito naka-work ko si Kuya Happy din at nakasama ko siya sa ministry for music team dito sa GCCF, and magkakasama kami dito lahat where we're all singing for the Lord din yun. So great to have you sa part ng naging part ka ng band at kasama ka pa rin, no? Yes. Whenever you're free, no, kung pwede ka kasi distance, di ba? Yes, distance the distance and time, po talaga. and time. Siyempre meron ka na rin ibang ministries, no? Pero right now ba, are you still singing sa praise and worship? Ayan. Okay. Ayan na. Right now po, I'm not currently, no. I'm not singing for the ministry just yet. Pero right now I'm involved with my mom sa church ngayon, so sa CCF, kasi distance wise talagang malapit lang sa amin, ganyan. So we usually attend there sa mga services nila para of course to hear the word of the Lord and to word of God, no. But of course the singing for the Lord, it's a gift na binigay sa ating lahat, and hindi biro yon kasi syempre you're leading the congregation also to sing and to sing praises for the Lord also. So isa yun sa mga factors talaga. But like what Kuya Happy said, no, so I'm really keen on joining or to sing for the Lord. Siguro dito ulit, 'di ba? 'Di ba? Magkaroon ng opportunity for me to be here also and to sing again here. So that would be great. Kasi masarap kasama yung mga Lamplighters, yung Lamplighters team. So sila talaga yung isa sa mga naging family ko dito sa Methodist Church. Ayun. So thankful ako for this. Yan. Kami rin naman talaga, no, masayang-masaya kami na dati no, 'di ba? Tayo magkakasama noon and rotation tayo. May time na ikaw yung mag-lead, tapos backup kami, tapos minsan ikaw yung backup, no? May mga videos tayo. Actually, hanggang ngayon, existing pa rin mga videos. Sa UMC TV yata. Oo, hanapin ko nga yun. Yes. Tsaka sa dito rin sa Central, sa UMC, meron din. GCCF din, meron din. Ayan, may mga videos tayo na yung sa Lamplighters dito sa GCCF na dati nasa Facebook pero right now, makikita nyo na po sa YouTube channel. Wow. Kaya hanapin nyo po GCCF, no? GCCF ang page po natin, ang account po, no, nung yung nandun po yung Lamplighters. So makikita nyo po lahat doon, and nandyan din po syempre itong programang ito, Anything Goes with DJ Happy. Nasa YouTube din po yan, kaya dagdagan nyo na po yung views. Tama po yan. Parang awa. Hindi naman. Kidding aside, no, lahat po tayo masaya. Nandyan po yan. If you wanna check out yung may mga music videos din kami, yung panahon ng pandemic. Diba? Kasi yung sa Zoom, yung mga ganon, nandyan din po yan. Services ng church, no, ng GCCF, and itong program na ito. Hanapin yun lang po, GCCF, tapos Lamplighters Band, nandun din po yan. Alright. So, thank you so much sa shinare mo, no, Josh. Now, yun nga, sabi mo, so, smooth ang flow pala, no, let's say spiritual journey mo, no, dahil nga as a young kid, a child, no, dahil nga parents mo is active naman talaga, Methodists kayo, you are living your life, no, you're enjoying what you have right now, lalo na yung passion mo, singing, no, nagagawa mo, na-express mo yung sarili mo through songs, tapos nandyan yung work mo, yung career mo, lahat, actually achieve mo na lahat, no, achieve mo rin, no, at a very young age, no, very young ka pa rin, kitang-kita nyo naman mga viewers. Now, sa lahat ba ng ito, naka-experience ka ba ng, let's say, yung lowest point ng buhay mo, or a certain episode
ng buhay mo na mako-consider mo na doon ka parang bumagsak? Yeah. Actually, yes. Naka-experience ako ng ganun, Kuya Happy, no. I mean, I think makaka-relate din yung mga viewers natin dito. It was during the time of pandemic. Okay. So, nung time nung pandemic kasi talaga, parang lahat ng tao is, syempre nag-adjust, diba? So, may adjustment period lahat. Bawal ka lumabas. You cannot do the things that you are normally supposed to do or yung normally do on a typical day, diba? Na, paano ba, pag gusto So, mo malaya ka noon, di ba? Ganun. Yeah. Ngayon hindi. Tapos sa makikita mo nga sa labas is mga sundalo, police, ganun. Tapos hindi ka basta-basta makakalabas kasi kailangan mo ng stickers, etc. Mga yung ganun. pass. Yeah, mga pass. Then you have to wear PPE also, di ba? So, ang dami. So, nung time talaga na yon, parang doon ako na nalugmok. Especially nung pandemic talaga. 2020, 2021, mga ganyan. Pero, of course, gradual yun na nangyari. Parang hindi naman yun biglaan. Parang nung una, parang masaya ako. Medyo masaya ako kasi syempre, nasa bahay lang ako. Ganun, di ba? Parang yun naman yung usual parang feeling mo. Sa wakas, makaka-relax na ako. Ganyan. Pero, as time goes by, pagsasawaan mo din na nasa bahay ka lang. Pagsasawaan mo na ito lang ba yung gagawin ko? Parang nasasayang ko yung life ko. Yeah. Parang makakapag-isip ka kasi kapag nasa bahay ka ng sobrang tagal. Tapos ang gagawin parang hindi mo ka productive later on. Yes, parang hindi ka productive. Iniisip mo, makakapag-isip ka na ganito na lang ba yung buhay ko? Ganyan. Ito na lang ba yung buhay namin kapag, paano pag wala, hindi na nawala yung pandemic? Mga ganun na yung iniisip. Yeah. So nag-overthink ka na. Hanggang kailan ba to? No? Yes, hanggang yung kailan ba to? Natin, no? So, yung mga ganung thinking, doon na start na I started to have some form of like loneliness no mga time na yun. And then because I came from Manila, 'di ba? Laking Manileño talaga ako. Like I said, I came from St. Paul, then Central, 'di ba? And then we went to Cavite. Doon na kami maninirahan ng family. And then, nung mga time na yun, mahirap para sa akin mag-adjust because I don't know anyone there. Lahat ng mga friends ko, mga kakilala ko nandito sa Manila. And nagka-pandemic pa. So, we don't have any means to like communicate with one another. So, you felt isolated, no? Yes. Yun. So, maraming mga plans na hindi natupad, mga hindi natuloy, ganyan. And then, I started to feel lonely kasi syempre, ang kausap mo lang din naman talaga sa bahay is ikaw, tapos family, syempre. Pero, syempre, yung family mo, usually may mga kanya-kanya din sila talagang mga errands and all. Ayun. Tsaka ito pa, no? I think, syempre, yung panahon ng pandemic, kahit nando ka sa family mo, isa lang din pinag-uusapan nyo eh. Yeah. Yung COVID. Tapos din, diba? mauubusan na kayo ng topics, di ba? Kasi syempre, nakapag-usap na kayo ng mahabang puro panahon. ganun din yung topic nyo. Yeah. So, I started to have a feeling of loneliness nung mga time na yun. And then parang unti-unti, nawawala yung energy ko. Yung parang I don't have the purpose in life to do the things that I normally do. Yung mga hobbies ko, biglang hindi ko na siya ginagawa. Tapos yung mga interest ko, parang suddenly I don't have interest for those things anymore. Say for example, playing video games, computer games, hindi ko na siya gustong gawin. So, as time goes by, lahat ng hobbies ko, interest ko nawala. Tapos all I did was just to sometimes to think. I look at the ceiling, gano'n na lang. Na parang nawawala na ako unti-unti ng purpose and sa life, no. Doon nag-start Kuya Happy, no. And then it came to a point na I was suddenly crying. Mga dulo nung not necessarily dulo kasi hindi ko alam na yun na yung last ng pandemic. Pero before the pandemic ended or pwede nang lumabas, naka-apekto talaga yung pandemic sa mental health ko specifically. And up until such point that I got diagnosed with major depressive disorder and generalized anxiety disorder. So it came to a point that I have to see a psychiatrist or a therapist also to
to know what's happening to me as well. Nung mga time na yun talaga, parang I couldn't accept it also. Parang mahirap siyang i-accept. Yeah. Ganun. Yung feeling of being alone, you're scared. Your fear of being alone. Yeah. Your fear of like you don't have the purpose anymore. Yun yung kinaka. Parang nawala din yung will to live mo. Yeah, nawala yung will to live. Will to succeed in life also. Yun, bilang someone who also is an academic achiever. Parang ganito minsan yung iniisip mo na lang no na parang hinihintay mo na tamaan ka nung COVID at maging kasama ka na rin sa statistic. Yes. Di ba? Parang ganun eh. Yeah. Ganun na yun nangyari sa akin. And then nung nag-open ulit yung doors, nag-open ulit yung nawala na yung pandemic. I mean, unti-unti nang nagbabalik sa normal. I didn't realize na I cling na pala to the people, yung mga friends ko. So, doon nag-start na I became so clingy. I became so parang reliant on other people to make me happy, ganun. Na before wala naman akong ganun. Pero dahil nga sa feeling ko of loneliness na naranasan ko nung pandemic, suddenly I got this thing in me na parang I'm looking for comfort and I'm looking for companionship sa mga tao that I became so reliant to them na hindi din maganda. That at the end of my journey towards the depression and anxiety is I have to let go of some of them also. And I think naging maganda rin naman yung result for me as well. So, bakit ko siya nasabi na maganda yung naging result sa akin, no? I guess palagi ko ito nakikita sa social media, pero I think this applies also na God or the Lord removes people in your life because there are things or words that they said na hindi mo naririnig pero siya naririnig niya. So nakikita ni Lord kung sino talaga yung mga tao na nandyan para sa iyo. Sa mga tao na parang they're there during the happy times only. And yeah, I think yun yung parang pinaka-key takeaway ko, no. Simula nung nagising ako sa ganong instances, nagising ako na snap ako bigla. All of a sudden lang naman din yun. Na parang napagod din ako na parang ano, parang let's say yung word na natauhan. Yeah. No, parang ganun. Parang suddenly nung nilet go ko yung mga kailangan kong i-let go, kung ano yung mga pinapalit go ni Lord. And then at the same time, of course, mag-start siya sa'yo, yung effort na ginawa mo din for you to go back to your normal self. Lahat yun ginawa ko for me to recover. And now, nandito ako sa harapan nyo, I can say na I'm happy with my life now. I'm happy na I got to be here. And I'm happy also to know the people who really loves me. So, yung mga friends ko dito, yung mga college friends ko, I got to be reconnected to them. But not to the point na I became reliant to them. So, I can stand on my own now. I can do the things, yung mga normal things na ginagawa ko before, na ibabalik ko na siya. So, that's the good thing about following ko ano yung sinasabi ni Lord sa'yo. Diba? Be sensitive sa kung ano yung sinasabi ni Lord sa'yo din. Not parang dapat you always seek kung ano ba yung pinapagawa niya sa'yo for this season of your life also. So yeah, that's it basically. Wow, that is a very inspiring, no, and very courageous. No, it's napaka-brave mo, no, Josh, na shinare mo yung experience mo na yan. And why not? Sa totoo lang, no? Why not? This is something that no one should be ashamed of. Yes. Totoo yun. Actually, ako dumaan din ako sa ganyan, di ba? Dumaan din ako sa ganyan. And I'm sure most of us may dumaan sa ganyan. Yung iba hindi lang siguro nila yung ma-pinpoint na ito nakasiguro talaga yon. Pero I know dumaan yan, lalo na yung panahon ng pandemic. Kahit anong tibay mo,
talagang tatamaan ka ng ng ganyang experience dahil nga yung panahon because lahat tayo nung panahon ng pandemic, we are all caught off guard. Di ba? Sino yung magsasabi na darating yan? Di ba? Lahat tayo na bigla tayo, di ba? Ito re-recall ko lang I think lahat tayo same experience Nung the day before na i-declare yung, let's say, yung unang lockdown, di ba? I'm sure lahat tayo nabasa natin sa social media, sa messengers natin, o kung ano man yung gamit nyo, na gantong oras, itong araw na to, bukas yung mga ganon, meron ng lockdown, mga ganon, di ba? Whether rumor yun noon o hindi, di ba? Lahat tayo na-experience natin yan. Ano yung feeling natin noon? Parang sa mga movies, di ba? Merong movie yan ano yan, yung Outbreak? If I'm sure matagal na movie na yun Outbreak. It's a Hollywood film. Parang ganyan yung nangyari sa atin, no? Lahat tayo inisip natin yan na para kala ko sa pelikula lang nangyayari to. Pero di ba nangyari yun? In real life. Let's say 3-4 years yata natin in-endure. Mga 3 years. Mga ganun pero yung 3 years, hindi ko sinasabing yung 3 years na yun tapos na. Gradual. Diba? Nabanggit nga ni Josh. Gradual na naglaho yung issue ng COVID, no? Yung pandemic. Pero marami pa nga rin nagsasabi hanggang ngayon ito, meron pa rin. No? Kaya ang ibig sabihin nun, aware tayo, mag-iingat tayo. Pero yun ang point natin dito is yung lahat tayo may pinagdaanan na katulad ni Josh, no? Sa mga viewers natin, if you are kung nakaka-relate kayo sa shinare ni Josh, no, ating special guest for this evening, let us always be reminded na nabanggit niya, let us cling to the Lord. Di ba? Yan ang wag tulad niya, nabanggit niya, inalis niya yung mga hobbies niya. Di ba? Yung mga interests niya, inalis niya. Tingnan mo yung nangyari, di ba? Yung inunti-unti siya ng sistema. The same goes for me. Na-experience ko din po yan, no? Mga viewers natin. Now, Josh, nasabi ko na you are so brave, no? Thank you, na i-share mo yan ngayon. Ano ang pwede mong maipayo sa mga manonood natin na let's say ngayon nasa situation na yan pero hindi nila alam na yung pala yung pinagdadaanan ko. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Okay. Alright. For the viewers naman, no, whoever is struggling right now with like depression or anxiety or sige, wag na natin lagyan ng label, no. Kung ano man yung loneliness na nafe-feel mo ngayon or feeling mo alone ka. Mabigat na problema. Yeah, mabigat na may pinagdadaanan ka, mabigat na problema. So, first and foremost, of course, you hold on to the Lord. That's the first one, no. Don't stay away. Don't stay away from the Lord, no. Parang wag mong iiwas yung sarili mo sa kanya kasi the more na iniiwas mo yung sarili mo sa kanya is mas lalo kang hihilahin din ng enemy or ng kaaway, no. That's the first one. The second one is more of practical, no. You surround yourself with people who truly loves you. So alam ko mahirap yun na syempre i-identify ngayon kung pero time will tell, no. Yung mga tao na nandyan para sa'yo, they will be there to support you. And the third one is yourself. Ikaw mismo ang makaka-realize na you need to stand up for yourself as well. Don't rely on other people for you to heal. Don't rely on the strength of others kasi sila may sarili din naman silang problema pinagdadaanan. At the same time, ikaw lang din yung pag-help din sa sarili mo talaga. So the effort that you put in also for your healing. So very important yun, no. So yung mga hobbies, interest mo, you may not have that energy right now to do that. Pero unti-untiin mo lang, slowly, you build your own path, no. You build your own para mga hobbies, interest na talaga makakapag distract sa'yo from
thinking too much, from overthinking. Kasi yan yung isa sa mga talagang reasons kung bakit nagkakaroon din tayo ng depression, because we overthink too much. And at the same time, yung fear natin, no? Yung fear natin to be alone, to be lonely, ayun, hindi naman tayo nag-iisa eh. So lagi tayong may kasama, no? Si Lord, yung family natin, 'di ba? Yung mga taong totoong nagmamahal sa atin. So and yeah, that's basically it, no. Ang gusto ko lang siguro ang pinaka key takeaway ko is kamahal-mahal ka. You are loved, you are appreciated kahit hindi mo 'yung nararamdaman ngayon, but you are, okay? So don't feel bad about yourself, okay? Kung may nagawa ka mang hindi maganda or sa tingin mo is hindi maganda yung condition mo right now, bangon ka lang, you stand up and face whatever your problem is. So ayun, it's okay, it's normal for you to be sad, to be lonely, to be alone. Normal yun kasi tao ka. Pero at the same time, know that hindi binigay sa'yo yung mga problema mo nang hindi alam or hindi alam ni Lord na kaya mong lagpasan. So, kayang-kaya mo yun. Kayang-kaya mong i-face yung mga problems na dumadating sa buhay mo. So, yeah, that's it for me. Thank you so much, no, Josh, sa inyong shinare. We are truly blessed sa binahagi mo na yan. I'm sure ng mga viewers natin, no, meron kayong natutunan, meron kayong napulot na, let's say, kung kayo man ay relate sa naging situation ni Josh noon ayon sa kanyang kwento, we hope, no, na na-realize nyo na meron kayong nalaman, natutunan, and yun nga, pero ang unang-una sa lahat doon is let us hold on to the Lord, no? And wag rin natin kalimutan magdasal. Totoo po yan. Yeah. Para po sa akin, this is for me, ang prayer po is our most powerful weapon. Totoo po yan. Hindi natin nahawakan yung prayer. Hindi natin nahawakan. Nasasalita natin yan. And let us always remember, no, yung pag nag-pray tayo, kahit hindi tayo nagsasalita, kahit sa mind lang natin yan, alam ng Panginoon yan. Yeah. And the Lord knows your situation. Ngayon, siguro baka may nagtatanong na viewers natin, no? Benefit of the doubt. Baka may nagtatanong, ano naman ako, spiritual ako, nagsisimba ako, ganon. Pero bakit pa rin ngayon nararamdaman ko to? Let's say, pinagdaanan mo nun. Well, kapatid, yun nga, always remember yung God's perfect time. Diba? Kaya bumabalik tayo yung bakit isa kang masterpiece eh. Yan lagi ko sinasabi, no? Dahil nilikha ka ng Panginoon na may reason, na may purpose. Ngayon, wag natin laging isipin yung reason is laging maganda. Yeah. Di ba? Remember, ang reason lagi, minsan pinaparamdam sa atin ng Panginoon yan eh, na yung bagay na doon ka matututo. At doon ka natuto, makakapagbahagi ka niyan, may tuturo mo sa iba. Yes. Yan yung pinakita ngayon ni Josh, di ba? Yeah. I-share niya yung kanyang masabi natin, one of the lowest point, no, ng chapter ng buhay mo is yung nagkaroon siya ng mental issue. Yun na lang, issue na lang. Tsaka don't be ashamed for those na Christians na parang sa tingin nila, Kristiyano na ako, bakit meron akong depression or anxiety? True. So that's not true. Being a Christian doesn't exempt you from having those feelings. Same goes kasi normal na tao tayo, so it's normal. Pero ang extraordinary sa atin is because we have the Lord to help us get through that ngayon. So ayun, yun lang yung gusto ko sabihin basically. Actually, there you go. Nasabi na ni Josh, no, yun na yung yun ang pinaka-ultimate na niya, no, na we have the Lord. Period. Yeah. Diba? Period. Let Him do His work. Yeah. Diba? Kaya nga, di ba meron tayo yung song na lagi natin inaawit, narinig natin. Still, di ba? Nasa Bible yan. Be still and know that I am God. Always remember that. At ito pa, nasa Bible po,
Ang word na do not fear, ilang beses na binanggit yon? 365. If I'm not mistaken. 365. No, sige, mga pastors po, no, correct me if I'm wrong. 365 na binanggit sa Bible yan. So, ano ibig sabihin nun? Yung isang taon natin, 365 days. Do not fear. Ibig sabihin nun, every day do not fear. Di ba? Ang ganda, di ba? Yeah. Kaya, what does it mean? Huwag tayong matakot sa araw-araw. Yan. Kaya one of the factors din ng nagkakaroon ka ng anxiety and depression is you fear din. Yes. Di ba? Yun, sabi nga niya, fear of being lonely. Tapos sa iba naman, fear of what's going to happen in the future. Yung sa iba naman, fear that iiwan sila ng mga mahal nila sa buhay. Dahil let's say, nung pandemic, di ba? Yung COVID. So yan, nandun lahat yun eh. Ano pa mang fear yan, it's still fear. Kaya sabi nga sa Bible, do not fear. Yes. Every day yun. Kaya, ayan. Mga viewers, again, thank you so much for being here with us, no? Yung mga nanonood sa oras na ito. Also, syempre, Engineer Joshua Blas, maraming salamat sa iyong binahagi. Sa inyong talento, sa awit na ibinahagi mo. 2 songs yun. Ang ganda-ganda talaga. Thank you sulit po. na sulit ang pag-guest mo dito sa amin, no? Very priceless po. Very priceless. Ayan. Thank you so much din, Kuya. So Josh, sige, the floor is yours again. Sige, batiin mo ulit ang mga gusto mong batiin before we go. Okay, sige. So binabati ko ulit ang family ko, no, na nasa bahay ngayon. So I hope nanonood kayo. And at the same time, yung friends ko sa work also, dyan sa Apex Global. So hello everyone. And friends ko sa St. Paul as well. So sina Ate Ellie, sina JP, and then college friends ko, no, sina Andrea. So, hello everyone. I hope you're watching me right now. Dito lang sa Anything Goes with DJ Happy. And thank you for having me, Kuya Happy, for this podcast session. It's a pleasure I really enjoyed talking with you. Yeah. Thank you so much, Josh. Engineer Joshua Blas. Thank you, everyone. Alright, so mga viewers natin, again, thank you so much for watching this program. Sa mga OFWs natin, again, saan man kayo nandun, stay safe, always pray po sa ating Panginoon, at lagi po nating isipin ang ating mga mahal sa buhay, ating responsibilities, no? At let us enjoy our life, no? Live our life to the fullest. But syempre kailangan let us live our life as clean as possible. Yun nasa mabuti. Hindi yung live your life to the fullest pero puro hindi naman maganda yung ginagawa mo. Ibang usapan po yun. So mamimili lang po tayo eh. Go for good, go for not good or bad. Siyempre doon ka na sa good. Diba? Ba't ka pa pupunta sa not good? Alright. So again, let us always be reminded, no, mga viewers, that we are God's masterpiece. Ayon nga po sa Ephesians chapter 2 verse 10 na nilikha tayo ng Panginoon na may reason, na may purpose. Kaya if you are feeling depressed, if you are feeling lonely, kung meron nakakaramdam ka ng anxiety, uneasiness, no, hindi ka komportable sa sitwasyon mo ngayon, just always remember that you are God's handiwork, yan, or God's masterpiece, no? Nilikha na ka ng Panginoon. Kaya meron kang value, meron kang halaga. Also, we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our church. We can make a difference in our homes. And we can make a difference in everywhere we go. Just make sure, no? Be sure na we put God at the center of our lives. Kaya pag nilagay natin ang Panginoon sa gitna ng buhay natin at sa puso natin, makakagawa po tayo ng pagbabago, at yung pagbabagong yun sa sarili natin at sa kapwa natin ay yun yung magandang pagbabago. Alright, again, thank you so much again, thank you, Engineer Joshua Blas. So sa mga viewers natin, see you again next Saturday 7 p.m. sa Facebook Live at sa YouTube channel. So pansamantala po ulit kami magpapaalam sa iyo. Again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.